puting bato. Ito po, meron po ditong tanong, Chris Noy. Mula po kay Sis Elena Comea. May katanungan ako mga kapatid. Ask ko lang po tungkol sa mana at puting bato na may tatak na tunay na pangalan ng Ama. Literal po ba na puting bato ito o may ibang kahulugan ito? Yun po ang tanong niya, Prisnoy. Yada. Yung sinasabi po dyan, opo, ayan po ang King Oichi. Salamat po, mahal na hari. Salamat po. Saan niya nakuha yung verse? Nabanggit po kasi kanina doon sa ano po. Sandali lang. Pero, hindi, I mean, alam ko ang verse. Kaya lang, part ng question ko is para ma-realize niya and similar question. Saan nyo natagpuan ito? Saan ba matatagpuan itong puting bato na sinasabi? Anong book? Anong book? Dito po sa, nabanggit po kanina sa Revelation po, mahal na. Okay. Okay. Nasa Book of Revelation. Ibig sabihin, hindi yan literal. Ngayon, may narinig kasi ako. Kaya tinatanong ko kasi may namimigay daw ng puting bato. Doon, somewhere doon, sa dulo ng ano natin. Kasi may bato daw, si Amang tinig na ibinibigay sa kanya. Ay sabi ko, edi lunukin niya yung bato na yan. Kasi po yan ay hindi literal. That is symbolic kasi nasa Book of Revelation. So that is a prophecy. That is more of symbolic, not literal. So wag po kayo magpapagawa dyan ng mga bato-bato at ibibigay ninyo. Hindi po yun. Hindi po yung ganun. Ang ibig po sabihin ng bato dyan is reputation. Reputation. Bagong pagkakakilanlan sa inyo. Your new reputation. Tapos, ang makakaalam lang yan ay kung sino yung bibigyan. Yung nakakaalam lang. And a new reputation will be given. A white stone. Oh. Na ang nakakaalam lang ay kung sino ang binigyan. Yan. Kung kanino i-designate. O halimbawa, isang kawa natin. O ikaw ang maging Joshua. Diba mga Joshua, sila lang ang nakakaalam kung sino talaga sila. Kahit ako, hindi ko alam kung sino ang mga Joshua. Maliban sa iba dyan na talagang nag-divulge na sa akin kasi I need to know. Yung mga files nila is nasa folder ko. Pero hindi ko binubuksan yon dahil may tipanan dyan na hindi yan bubuksan yung identity kung hindi kinakailangan. So I myself, pina-follow ko yan. Mula nang naput up ang Joshua, hanggang ngayon, hindi ko pinakikialaman kung sino ang mga totoong yan. That is how we keep secrets. So, ang mahirap lang kasi merong mga dyan na medyo atribido at atribida noon na mga nagmamagaling. Pilit nilang gustong alamin ang mga bagay-bagay na ewan ko, pinakikialaman. Pero sa akin, ang hindi ko dapat pakialaman, hindi ko pinakikialaman because I respect what is written. Yan lang mga kapatid. Mapagpalang araw po ng Sabat. May mga tanong po ako. Sino-sino po ang tinutukoy na tagapangalaga ng mga nabanggit na kongregasyon o assembly sa ngayong panahon? Existing pa rin po ba ang mga assemblies literally? Kung ang Ophir ay isa na tinutukoy na Philadelphia Assembly, may tinutukoy rin po bang tagapangalaga nito? Ano po yung mga basihan na nakita sa Ophir kaya naging Philadelphia Assembly? Matutukoy na rin po ba ang ibang assembly sa ayun? Ito na po yung kanasagot na po ito kanina. Prisnoy? Okay. Ako na. Sige po. Salamat po. Hari. Salamat po. Bigyan ko ng linaw ito. Ganito lang po yun. Yung tanong na kung nag-i-exist pa ba? Actually, mag-i-exist pa lang. Naintindihan niyo yung sinasabi ko? Hindi, nag-i-exist pa ba? Ibig sabihin, nag-exist noon, wala na ngayon. Hindi, wala noon, mag-i-exist pa lang ngayon. Kasi Book of Revelation po yan.
Ibig sabihin, mangyayari yan sa huling araw na magkakaroon ng 7 grupo worldwide. Yun ang mga kongregasyon. So ibig sabihin, mabubuo pa lang yan. Kaya hindi pa natin alam kung saan yan, sino-sino sila as of this time. So ang gagawin lang ng Philadelphia Assembly ay ilabas ang kaalaman. At mula doon sa kaalaman, di ba, kagaya nung inilabas ko yung kaalaman, di ba, nabuo tayo. O ganun din sa lugar nila, pag nakarating sa kanilang kaalaman, kusang mabubuo yan. And we will know who they are pag naandyan na sila. As of this time, hindi pa natin alam yan. But one thing is sure, they will be coming from the Shemites. I'm not talking about the location, yung lokasyon. I'm talking about who they are. Kasi sa atin, pag sinabi natin Shemites, ang iniisip ka agad natin yung lupa. Hindi po yung lupa. Paano pala kung nakarating ka sa ibang lugar, hindi ka na Shemite. O di ba? So kahit nakarating ka ng Amerika, nakarating kayo ng Europe, kasi doon na kayo, nag-migrate na kayo, still you are a Shemite. So pwedeng sa inyo manggaling yung isang kongregasyon. At hindi po yan maliliit na kongregasyon. Malalaking kongregasyon yan. Malalaking populasyon yan. So makikita kaagad natin yan. Malalaman natin. Depende sa karakteristik nila. So ngayon, may gusto lang akong i-clarify. Kanina medyo na-slip off doon si Priest Nonoy. Yung tungkol sa tribes of Israel. At yung tungkol kay Joktan. Saan ba tayo talaga galing? Mula sa tribe ni Israel o sa tribe na mula sa Joktan? Hanay ni Peleg o hanay ni Joktan? Joktan po. Okay. Yung tinitirhan natin ay galing kay Joktan. Tama. Yung tinitirhan, yung lupain. Kasi Ophir Itong Ophir na to is nakadistino ito para kay Joktan. That's why dito siya napunta. Pero tayo, bagamat tayo ay mga Hebreo, tayo po ay galing actually sa hanay ni Peleg. Tayo ay galing sa hanay ni Peleg na napadpad sa lupain ng Ophir ni Joktan. Kaya tayo ay Ophirians by citizenship. Pero kung lahi ang titingnan, hindi tayo Ophirian, but rather ay Peleg. Part tayo ng Israelites. Kasi yung tribes of Israel, yung 10, unang nawala yan, panahon pa lang ng Assyrian invasion. Hindi pa isinisilang ang Misaya. So tandaan yan, hindi pa isinisilang ang Misaya, nagkaroon ng Assyrian invasion, siege of Jerusalem by the Assyrians. Yung mga Assyrians ang lumusob. So itong 10 tribes, kumalat ito, karamihan ito ay napadpad papunta sa silangan. At doon nagsimula, sa lahi ng mga yun na napadpad sa silangan, doon nagsimula ang 10 Bornean datos natin. O na-relate na ninyo? Doon nagsimula ang Malay race. O tayo yun na sinabi mga Pilipino sa history. Kaya nga sabi ni President Marcos, the Hashemite Empire of King David. Yes, King David is one of the 12 tribes. Diba? May mga napadpad sa atin. Because King David, pinagharian niya ang 12 tribes. Nagkaroon ng Assyrian siege. Yung 10 napadpad dito sa atin. Sino ang naiwan sa Jerusalem? Isang tribe lang, tribe of Judah. Ngayon, di 11 pa lang. Paano yung isang tribe? O kung naaalala ninyo, may isang tribo, yung tribe of Benjamin, na inihalo na lang sa tribe ni Judah kasi
kukunti na lang sila, napakaliit na lang ng populasyon nila. O sige, hindi kayo makakatayo bilang isang tribo, sumilong na muna kayo sa tribe of Judah. So kasama dun. Ngayon, ito ang tanong. Hanggang kailan naroroon sa Jerusalem ang tribe of Judah? Naroroon po yun bilang lamppost. Nandyan yan sa kay Isaiah. Nung sumilang ang Messiah, naandun ang tribe of Judah. Okay? Ngayon, kailan nawala sa Jerusalem ang huling tribo ng Israelite? Noong nagkaroon naman ng siege of Jerusalem by the Romans. So yung mga Romano na ang nagpagpag ng tuluyan sa huling tribo na naiiwan sa Jerusalem. O saan sila napadpad? Dito sila ngayon sa Africa. O yun lang ang ikaklaro ko doon. Yung isang tribo ni Judah napadpad ng Africa. Mula sa Africa, dinukot sila at ibinentang mga alipin para matupad ang nasusulat sa Deuteronomy. Okay. Saan sila nakarating? Europe at kalat na sa iba-ibang mga colony ng Europe. Kaya may mga blacks, kahit saan ka pumunta, may mga blacks, tribe of Judah yan. So, ang concentration, nasa Africa, may mga naiwan sa Africa, yung iba, nasa Amerika, may nasa Brazil, may nasa kung saan-saan, may mga plantation ang mga serpents. Ginawa silang mga laborer. So yan po ang istorya doon. So tayo actually ay mga Israelites. Ang hindi lang natin matukoy, saan tribe tayo ng Israel nang galing. So ngayon, ito. Ang tribe of Manasseh ay kamukhang-kamukha natin. Hindi nawala ang kanilang kultura kasi noong sila ay napadpad dyan, somewhere between ng India at saka China, nandun sila sa pinaka-remote, doon sila nagkandong. Na-maintain nila ang kanilang kultura at nakikita sila ngayon. O, sa ano sabi nila? Beni Manasseh. Galing daw sila kay Manasseh. Kamukhang-kamukha natin. Sino pala tayo? Tayo ang Ephraim. Oh, nakuha niyo mga kapatid, yan po ang istorya dyan. So tayo ay Israelite na naging Ophirians by citizenship. Israelites na tumira sa lupain ni Ophir. Yan, kaya naging Ophirian tayo. O, naalala ninyo ang kinausap ng Messiah na isang Samaritan woman doon sa balon, di ba? Anong sabi niya? Bakit mo ako kinakausap? Hudyo ka, ako'y Samaritana. Di ba bawal? Pero anong sagot ng Messiah? Kung kilala mo lang sana ang sarili mo, kung alam mo lang sana kung sino ka, kung alam mo lang sana kung anong lahi mo, sana nakahingi ka sa akin ng living water. O paano? Kasi ang akala ng babaeng yon, siya ay Samaritana, hindi Israelite. Kasi nga, saan siya nakatira? Sa Samaritan. So hindi niya akalain na siya ay Israelite pala. Ganon din tayo dito. Hindi natin inaakala na tayo ay Israelites. Hindi natin alam eh. Akala natin mga Pilipino tayo kasi nga nakatira tayo dito sa Pilipinas na tinawag ng mga Espanyol na Pilipinas. But going back in history, this is Ophir. So Ophirians tayo. Pero ang lahi natin ay Israelite. Okay lang naman tayo natawag na Pilipino. Kasi ang bansa na tinitirahan natin ay tinawag na Pilipinas. Ngayon, nung niretrieve ko, bakit naging Ophirian? Kasi nakatira tayo sa lupain ni Ophir. Kanino galing si Ophir na nagmamay-ari nitong lupa na tirahan natin? Strangers tayo dito. Kanino ito? Matitrace natin kay Joktan. Pero yung dugo natin, ititrace natin, goes back to Israel, Israelites. I-trace natin paakyat, galing pala kay Peleg. So lahi ni Peleg na sumilong sa lupain ng lahi ni Joktan. Yan po tayo. So I hope that is clear. Ngayon sagutin ko, anong palatandaan na tayo nga ang Philadelphia?
Anong sabi doon? Ang sabi ay, bagamat kunti ang iyong lakas. Diba? Bagamat kunti ang iyong lakas. Ngunit, sinunod mo ang aking tipan, covenant. At hindi mo itinanggi ang aking pangalan. Pangalan ng Aba, pangalan ng ating Misaya. Yan ang dalawang kriteria. Wala sa buong mundo. Kahit saan kayo pumunta, wala kayong makikitang group of worshipers na nang hahawak sa covenant at sinusunod ang tinanggap ang tunay na pangalan ng Ama at ng Anak. Yan po ang palatandaan na tayo ang Philadelphia Assembly. Walang iba. I hope I have answered the question. Magandang umaga po at happy Holy Sabbath sa lahat. Magandang umaga, mahal na hari. Tatanong ko lang po na di po ba mayroong mga masisave na hindi po mga Shemite na lahi? Masasama rin po ba sila sa mga assemblies? Yun po ang tanong ko. Okay. May sinasabi dyan si Prophet Isaiah na mga foreigner. Opo. So, kung foreigner, i-define muna natin para maintindihan natin, sino ba itong mga foreigner na to? I-define muna natin, ano ang sakop ng covenant? Israelites. Correct? Ibig sabihin, kung ikaw ay isang Hebrew pero hindi Israelite, foreigner ka. O, tingnan niyo ulit ang chart. Magsimula kayo kay Shem. Sino ang mga anak ni Shem? Si Elam. Sino pa? Ashur. Sino pa? Aram. Sino pa? Lud. O di ba? Tapos sino pang isa? Arpaksad. Saan tayo nagsimula? Mula kay Arpaksad lang. Mula kay Arpaksad, nagkaroon ng mga Hebrew. Mula sa mga Hebrew, nagkaroon ng Israelites. So, ibig sabihin, yun ang sinabi ko sa video noon. Hindi lahat ng Hebrew ay mga Israelites. Kasi ang Israelites na matatawag, yung descendants lang ni Jacob. Diba? E paano yung ibang mga Hebrew na hindi naman nagsimula kay Jacob? Diba? Paano yung mga ibang Shemites na hindi naman nagsisimula ng galing kay Arpaksad? Yung lahi ni Lod, hindi yan mga Hebrew. Pero Shemites. Yung lahi ni Elam, mga Shemites din yun. Pero hindi sila mga Hebrew. At mas marang hindi Israelites kasi nga hindi Hebrew. Eh lahat ng Israelites ay Hebrew. Ang lahi ni Aram, Shemites din. Pero hindi Hebrew. So therefore, hindi pwedeng maging Israelite. Ano sila? Mga foreigner sila insofar as the covenant is concerned na ibinigay sa mga Israelites ni Jacob. Sila ang mga foreigners. Ngayon, ito ang tanong. Paano itong mga Japhethite? Paano na yung mga serpents? Alam ninyo, sinagot yan ni Peter. If I recall it right, 2 Peter, somebody help me out there. 2 Peter na sinasabi, merong kay Peter at saka kay Jude. If I recall it right, Peter, 2 Peter at saka Jude, may sinasabi doon na merong mga pumuslit at sumama sa inyo. Pero sila'y hindi akin. You see? So ibig sabihin, maraming mga sumama pa sa atin ngayon sa covenant na hindi naman talaga sa kanya. Tapos ang sabi, yan ay mawawala din sa inyo.
Ibig sabihin, matatagpas. Okay. Ngayon, may sinusulat pa dyan. Kasi tinanong siya ng mga disciples, paano yung mga pumasok na sa amin at umalis? Ang sabi ng Mesaya ay, oo, sumama sila sa inyo. Pero kaya sila umalis sapagkat hindi naman talaga sila nabibilong sa inyo. You see? O parang alam na alam ng Mesaya. So yan, may mga ano diyan na may mga kasulatan diyan na talagang magpapatunay na may mga nakasama sa atin pero hindi talaga atin eh. Hindi talaga natin kasamahan. So anong sabi? Mawawala din yan sa inyo. Kusang aalis yan. Magpapasawa yan at matatagpas yan. Kaya anong sabi ni Peter? Ang sabi ng Mesaya kay Peter, kung sino ang igagapos ninyo, igagapos namin doon. Kung sino ang pakawalan ninyo, pakakawalan namin doon sa langit. So parang very clear. Ngayon, sino yung mga mapapabilang doon sa talagang siguro talaga hindi atin at hindi talaga dapat maging atin? Yan sinabi ko noon, nasabi ko mukhang para sa mga serpent seeds. Hindi talaga sila magtatagal dito sa atin. Ang dami. Actually, kung ipi-playback ko ang mga video, sila pa itong mga iyak ng iyak sa akin. Sila ba talaga? Sila ba grabe ang iyak nila? Pero later on, nagko-cool off. Hanggang sa sila ay nawala. Wala, hindi ko na alam kung nasaan. Ayaw ko ng pangalanan eh. Bakit? Serpent seed pala. May sa akong tumbok na tumbok eh. Self-confession kasi ang ginawa niya. Pinicturean niya pa sa akin. At pinadala sa akin ang picture niya at pinakita talaga. Ay sabi ko, serpent seed nga. Pero sabi ko, makakapasok rin pala ang serpent seed. Yung mata niya pang serpent talaga. Pero what happened? Nawala. Oh, yun. Kasi para serpent seed nga. Kaya nung inaano niya ako na gusto akong makausap, din marami daw siyang reklamo. Sabi ko, huwag mo nang ambalahin ang sarili, huwag mo na akong ambalahin. Huwag mo nang lukuhin ang sarili mo. Kasi gusto niya, ako ang susunod sa kanya at gusto niya i-bend ko ang mga rules ayon sa gusto niya. Ay hindi pwede yan. Eh kung sa sarili kong ang kapatid mismo, I don't bend the rules, sa iyo pa. So yan po ang I hope malinaw sa inyo na meron talagang sasama sa atin pero hindi para talaga natin kasamahan at sila ay talagang maliligwak yan. Dahil pagdating ng mga circumstances, lulutang ang kung anong kalooban nila. At sila ay mawawala. Kasi ang tupa ay tupa. Masunurin yan. Hindi kailangang tutukan, hindi kailangang pilipitin. Ang tupa ay tupa. Ang kambing, kambing. Kahit anong gawin mo sa kambing, kambing yan eh. Ano magagawa natin dyan? So yan lang mga kapatid. I hope I answered the question clearly. Salamat po, King OHC. So, pwede po mag-follow up. Parang ibig po sabihin kaya niyan, hopeless talaga yung family ko. Kasi I'm married to a Luxembourgish. So, hopeless sila na although nakikita ko naman po na yung mga respect nila sa ginagawa ko, wala silang contradiction, parang
I can say na okay, hindi po sila nagpo-fall doon sa complete requirement siguro or qualities or sa covenant kasi like always na sinasabi nga po ni Chris Nonoy, sila ay mga supot which is I cannot change. Ganun po talaga ang reality. So should Okay. I... Let me clarify this. Thank you. Ang word na foreigner dyan, ang ibig lang sabihin yan ay non-Israelite. It could be a Hamite, it could be a Japhethite, it could be a Shemite pero hindi Israelite. It could be another Hebrew group na hindi kasama sa Israelites. Lahat sila ay nabibilang sa foreigner. Yan ang definition ng salitang foreigner. Ang alisin ninyo sa inyong isipan na pag sinabing foreigner sa Bible, Japhethite. Hindi ganon. Ang ibig lang sabihin ng salitang foreigner, someone na hindi Israelite. It could be a Japhethite, it could be a Hamite, it could be among the Supots. Kasama sila doon sa foreigners. Kasi tandaan natin ang nasusulat. Great multitude from different nations and different tongues ang maliligtas. Belonging to the great multitude. Silang mga nagsumikap din na linisin ang kanilang sarili. Nagsumikap din na sumunod sa rules. Although they are foreigners. Na ang ibig sabihin ay hindi Israelite. But one thing is sure. Ang isang serpent seed, could it be Japanese kung serpent seed carrier yan? Could it be Briton kung serpent seed carrier yan? Could it be American kung serpent seed carrier yan? Hindi magtatagal sa loob ng covenant kahit pa siya ay sumama. One thing is sure, I'm very sure of that. Bakit? Kasuklam-suklam sa kalooban niya na hindi niya maintindihan kung bakit nasusuklam siya sa nakikita niyang ginagawa natin. Hindi niya makita sa kalooban niya, bakit ba ako nasusukang tumingin dito sa mga ginagawa ng mga taong ito? Kasi nga, serpent seed. Hindi niya lang alam na serpent seed siya. Kaya hindi niya ma-explain sa sarili niya bakit ganun ang nararamdaman niya. Bakit gano'n na lang ang hatred? Di nila alam yon. Ngayon ito. Let me clear this. Hindi lahat ng Amerikano ay serpent seed. Oo, Japhethite, pero hindi serpent seed. May mga Briton na pwedeng Japhethite lang sila, pero hindi serpent seed. Bakit? May mababait din naman ng mga Briton eh. Si Cornelius, European, di ba? Pero bakit nakapasok sa atin? It's because, oo, Japhethite siya, pero hindi siya serpent seed. Kasi ang kinamumuhian lang naman ng Aba ay ang serpent seeds. O, sa mga blacks, akala nyo walang serpent seed carriers sa mga blacks? Di ba't iisang melting point lang sila sa Babylon noon? Nagpalit-palitan niya ng ng mga lahi nila. Nagkaroon ng intermarriages yan. Kahit dito sa ating bansa, kakulay natin, pwedeng serpent seed yan. Kasi ang pagiging serpent seed ay hindi makikita sa kulay. Hindi po makikita sa kulay ang pagiging serpent seed. At tandaan natin dito sa ating bansa, pumunta dito ang mga Kastila. So marami dito ang nalahian ng serpent seed. Although, sabi natin, mga Pilipino, kakulay din naman natin.
Pero may dugong Kastila eh. Sino ba dito sa atin na walang dugong Kastila? So there is the serpent seed. What is important is, yung trait na yan ay hindi nabuhay sa iyo. Dormant, tulog, hindi active. At ang active sa iyo ay ang woman seed. Yun ang importante doon. Hindi yung seed ni Cain. Sa mga blacks, meron din. Tandaan ninyo na ang Babylon noon, 'di ba, pagkatapos ng baha, nandun sina Shem, Ham, Japheth. Magkakasama sila eh. Sino na ang humiwalay? Shemites. Pero hindi natin masasabi na walang nagpaiwan. Hindi natin masasabi na 100%. At tandaan natin na sa mga Shemites, sa ating mga Ophirians, sumama sa lahi ni Joktan, si Tarsis. Kanino galing si Tarsis? Anak ni Javan. Saan galing si Javan? Eh di galing kay Japheth, di ba? So maganda kung Japhethite lang pero hindi serpent seed carrier. So yung pamilya mo sis, it could be Japhethite sila pero hindi serpent seed carrier. That is possible. And they might be included among the foreigners from different nations, from different tongues. Eh yan ay kung tatanggapin nila, buong puso nila, yung covenant. Kung kaya nilang mag-bow down hanggang sa lupa at gagawin nila, eh masasabi ko na hindi ito serpent seed. Kung talaga na dun sincerity, nagtagal hanggang sa tumanda, nandyan, ay hindi ito serpent seed carrier, Japhethite lang talaga. Pero pag serpent seed carrier yan, malabo, baka 2 buwan pa lang, 3 buwan yan, magre-rebelde yan sa dami ng rules na sinusunod natin. O yan yun. Yan yung sagot ko sa'yo, kapatid. They might be foreigners. Ibig sabihin, hindi Israelite na pumasok sa loob ng covenant. Nakipag-covenant din. Possible yun. So, ikaw, ang makakaano niyan? What really they are? Saan sila maninindigan? It's a matter of conviction kasi. Pero sasabihin ko na, kung serpent seed carrier yan, kahit anong gawin mo dyan, they will find their own traits. Doon sila sasama. Para ngayon sa Europe, di ba?